Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Paul Banzuela, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Normal na bagay. Mukhang may alam si Linlong tungkol dito. Tanong ni Aaron, dahil may alam ka, hindi mo sinasabi sa akin. Naaalala pa rin ni Linlong ang sinabi ni Ivory sa kanya bago siya umalis. Bagamat bumalik na si Ivory sa mundo ng lahat ng direksyon, alam niya na hanggat gusto siya ni Ivory na patayin, marami pa ring paraan. At sa kanyang kasalukuyang pisikal na pinsala, kahit na ang Aaron ay hindi isang kalaban. Alam mo ba ang ibig sabihin ni Saint? Tanong ni Linlong. Kung alam ko, kailangan ba kitang makausap? Aaron disdains ang paraan. Saint, ibig sabihin, ang taong may mataas na pag-asa sa pulso ni Fu, ay maaaring maging susunod na tunay na Diyos, hadlang sa paraan ni Ivory upang maging isang tunay na Diyos. Dahil ito ay isang hadlang, hindi ba't makatwirang alisin ka? Linlong tumingin sa Aaron na may natural na hitsura. Napakahalagang bagay para sa pamilya ni Fu. Natural na lulutasin nila ang anumang bagay na maaaring banta sa kaharian ni Ivory. Ang ibig mo bang sabihin ay si Ivory ang susunod na tunay na Diyos ng pulso ni Fu? Han 3,001 mukha nagulat sabihin, alam niya ang tunay na Diyos para sa Fu Shi isang pulso ay nangangahulugan kung ano. Bukod dito, minsan niyang narinig si Lin na matagal nang binanggit na mayroon lamang 2 o 3 tunay na Diyos sa buong mundo. At ang kakayahan ng tunay na Diyos ay maaaring lumikha ng mundo. Hindi inaasahan ng Aaron na si Ivory ay magiging isang malakas na tao. Sa katunayan, ang tunay na Diyos ng pulso ni Fu ay maaaring namatay, kaya ang pulso ni Fu ay nagmamalasakit kay Ivory. Sinabi ni Linlong na ito ay kanyang unilateral na hula lamang. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng lahat ng direksyon, may mga ganoong alingaw-ngaw sa loob ng mahabang panahon. Ang isang tunay na Diyos ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon, at ang pulso ni Fu ay napakatalino sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa oras na para bumagsak ang pulso ni Fu. Ang tunay na Diyos ay patay na, kaya ang pulso ni Fu ay patuloy na pumapalit kay Ivory. Ngunit kung papatayin mo ako, maaari mo bang gawing tunay na Diyos si Ivory? Hindi nauunawaan ng mga tao sa ugat ni Fu na kung mamatay ako, maaari nilang magalit ang isang hinaharap. Diyos, sabi ni Aaron, sa tingin mo ba ganoon kakahalaga? Matagal na hinamak ni Lin ang daan. Si Han Sanchen ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya sigurado sa iba pang bagay, ngunit kumpiyansa pa rin ang Aaron tungkol dito. Kung tutuusin, ang kanyang relasyon kay Ivory ay nabagok ng tunay na apoy, at hinding-hindi magkakaroon ng anumang pekeng. Oo naman, sabi ni Aaron. Ngunit kung ang pulso ni Fu ay may paraan upang makalimutan ni Ivory ang nangyari sa pagitan niya at sa inyo. Sabi ni Linlong. At ang kakayahan na iyon. Nag-aalala agad ang Aaron. Kung gayon, delikado ang relasyon nila ni Ivory. Sinasabi ko lang ito, ngunit ang kakayahan ng 8 direksyon sa mundo ay puno ng lahat ng uri ng hindi kapanipaniwala, at hindi ito imposible, sabi ni Linlong. Biglang tumayo si Aaron. Kung ito ay totoo, dapat siyang makatipid ng oras at pabilisin ang kanyang pag-unlad. Kapag nakilala niya si Ivory sa lalong madaling panahon, maaari niyang bawasan ang posibilidad na mangyari ang ganitong uri ng bagay. Ngunit sa mundo ng Xuanyuan, ang Aaron na ang pinakamatinding kaharian. Halos pangarap ng Hangul na maging mas malakas sa mundo ng Xuanyuan. Duno ng Xuanyuan, may paraan ba para palakasin ako? Sabi ni Aaron sa sarili. Dahil dito, mukhang gusot si Linlong,
na parang may alam siya, hindi lang sigurado kung dapat niyang sabihin sa Aaron. Alam mo ba kung bakit ako napunta sa mundo ng Xuanyuan? Biglang nagtanong si Linlong kay Aaron. Matagal na niyang sinabi ang tanong na ito. Ngayon ay sinabi niya itong muli, na nagpaparamdam sa Aaron ng isang hindi pangkaraniwang kahulugan. Mas gugustuhin mong maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Kaya nga napunta ka sa mundo ng Xuanyuan. Hindi ba napakahirap? Sabi ni Aaron. Isa lang ito sa mga dahilan. May isa pang mas mahalagang dahilan, aniya. Ang intuition ni Aaron ay nagsasabi sa kanya na ang isa pang dahilan ng matagal na pagtawag ni Lin ay malamang na ang susi sa kanyang pagiging mas malakas. Hindi na siya makapaghintay na magtanong, ano ang dahilan? Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang tungkol dito, dahil ito ang layunin ko, ngunit wala akong anumang bagay sa mundo ng Xuanyuan sa loob ng maraming taon, kaya. Bago natapos ang mga salita ni Linlong, direktang sumabad si Aaron, huwag, T-talk nonsense. Let's get down to business. Anong nagmamadali? Pwede ba akong magsalita ng dahan-dahan? Sa sandaling lumabas ang mga salita, hinawakan ni Aaron ang gripo gamit ang isang kamay at nagbanta, kung magbebenta ka muli sa akin, hahayaan kitang matikman ang aking kapangyarihan. Bagamat hindi kita kayang patayin, okay lang na hayaan kang magdusa. Matagal na ibinoka ni Lin ang kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil sa injury, hindi siya maloloko ni Aaron. Mukhang sinadya ni Ivory na masaktan ako, para mabuli mo ako. Naunawaan na ni Aaron ang intensyon ni Ivory. Kung hindi, walang dahilan si Ivory para saktan si Linlong nang walang dahilan. Ngayong alam mo na, huwag mong sabihin agad. Hinimok ni Aaron. Sabihin mo, hayaan mo muna ako. Tumingin si Linlong kay Aaron na may malungkot na mukha. Matapos bitawan ang kanyang kamay, muling nakahiga si Aaron sa lupa, handang makinig sa kwento ni Linlong. Kung titingnang mabuti, makikita mo na si Aaron ay nakahiga, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nakakadikit sa lupa, ngunit bahagyang lumulutang sa hangin upang maiwasang madumihan ang kanyang damit. Dundig ng Xuanyuan, malamang na mayroong sinaunang larangan ng digmaan. Sinasabing 10,000 taon na ang nakalilipas, ito ay isang mundong nihilistiko pa rin, at wala rito. Hindi mabilang na mga sinaunang malakas na tao ang kinuha ito bilang isang larangan ng digmaan at nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Sa prosesong ito, ang larangan ng digmaan ay nag-iwan ng maraming sinaunang enerhiya, at ang mga enerhiya na ito ay makakatulong sa mga practitioner na maabot ang larangan ng pag-akyat. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa mundo ng Xuanyuan ay hindi dahil mas gusto kong maging ulo ng manok, ngunit gusto kong bumalik sa 8 panig na mundo at dominahin ang isang panig pagkatapos maging mas malakas. Ganap na inilantad ni Linlong ang kanyang ambisyon sa harap ng Aaron, na siyang sukdulang layunin niya sa mundo ng Xuanyuan. Maging si Linlong ay may pusong pamunuan ang mundo sa lahat ng direksyon. Gusto nitong mabawi ang Dragon Clan, para hindi na maging alagang hayop ng mga taong iyon ang Dragon Clan. Ang sinaunang larangan ng digmaan, 10,000 taon na ang nakalilipas, ang sinabi mo ay isang alamat lamang. Sinabi ng Aaron na dahil ito ay isang alamat, malamang na hindi talaga ito umiiral. Hindi estilo ng Aaron na ituring ang alamat bilang pag-asa. Noong bata pa ako, libu-libong taon na ang nakalilipas, maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang antas ng buhay ang dumating sa mundo ng Xuanyuan. Lihim pa silang nagtayo ng mga gang para imbestigahan ang bagay na ito. Nakakalungkot na lahat sila ay nabigo sa huli, sabi ni Linlong. Paano mo mahahanap ang napakaraming malalakas na tao na bumalik ng walang tagumpay? Sabi ni Han sabay nguso. Gayunpaman, ang gayong pangungutya ay hindi nagpatinag sa determinasyon ni Linlong. Sa kabaligtaran, nagpakita ito ng mas matatag na panig at sinabi sa Aaron, dahil ito lang ang paraan para mabago ang aking kapalaran. Totoo man ito o hindi, ito lang ang dahilan para ako ay magpumilit. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi mo mahahanap ang sinaunang larangan ng digmaan, hindi mo na makikilala si Ivory. Susuko ka ba? Tumingin si Linlong kay Arot at same time na nagtanong. Ang mga salitang ito hayaan Aaron utak-putok kapag ang isang malakas na ingay. Kung gayon, hindi kailanman susuko ang Aaron. Sinabi mo na maraming malalakas na tao ang dumating upang hanapin ito, ngunit walang bakas. Tanong ni Aaron. Oo, ayon sa mga pahiwatig na iniwan ng tagapagtatag ng Ethereal Sect, minsan ay nakakita siya ng malaking jade door.
Sa likod ng pintong ito, malamang na ito ang sinaunang larangan ng digmaan, ngunit nakakalungkot na hindi nabuksan ang pintong ito para sa kanya. Kaya may isa pang alamat na natitira. Ang mga sinaunang larangan ng digmaan ay maaari lamang mabuksan para sa mga nakalaan para sa kanila. Ethereal Clan. Naaalala pa rin ng Aaron si Zontai Liuyo, ang pinuno ng Ethereal Sect. Siya ay isang tunay na kagandahan, at maging si Yan Qinghua, ang elder ng Ethereal Sect, ay maganda. Lahat ng mga sekta sa mundo ng Xuanyuan ay hindi itinatag ng mga taong iyon sa 8 direksyong mundo, hindi ba? Tanong ni Aaron. Ang mga sekta na may kasaysayan ay higit pa o hindi gaanong nauugnay sa mga malalakas na tao sa mundo. Tanging ang mga bagong tatag na sekta sa kamakailang 100 taon ay nagsasarili, mahabang paliwanag ni Lin. Tumango si Aaron, baka may mga pahiwatig pa na nakatago sa mga sinaunang sektang iyon. Kung makolekta ang lahat ng mga pahiwatig na ito, maaaring malaman ng Aaron kung nasaan ang sinaunang larangan ng digmaan. Mukhang kailangan nating pumunta sa Wuwazang. Han 3,000 sinabi, tingnan ang isang lumang kaibigan, hindi rin alam kung ang lumang kaibigan pa rin matandaan siya. Sa oras na ito, biglang tumitig si Linlong sa braso ni Aaron. Aaron braso ay may red eye jade mang attachment, Linlong's mata, hindi rin alam ay pagpapahayag kung ano ang kahulugan. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Aaron. Kung makakain ako, marami akong gagaling, sabi ni Linlong. Nakadikit sa braso ni Aaron, naramdaman ni Yamang ang pagbabanta at nanginginig. Malamig na sinabi ni Aaron, binabalaan kita, ito ang aking espiritong alagang hayop. Kung maglakas loob kang labanan ito muli, ikaw at ako ay magkasalungat. Mukhang nanghihinayang si Linlong. Mukhang namiss niya ang masarap na pagkain at nakaramdam siya ng awa. Ang sabi niya, ahas lang. Sa harap ng mga totoong dragon, para siyang bulate. Ano ang gusto mong gawin nito? It's none of your business. Walang awa si Aaron. Sa simula, ang Red Eye Yamang ay nagbigay din ng maraming tulong kay Han Sanchen, at iniligtas din niya ang buhay ni Han Sanchen sa krisis. Itinuring niya ang Red Eye Yamang bilang isang kailangang-kailangan na bahagi ng kanyang buhay, na hindi lamang isang espiritual na alagang hayop. Kaya ahas man ito o earthworm, hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba ang Aaron dito. Bakit may kakaiba ka pa ring amoy? Ano yon? Tinanong muli ni Linlong si Aaron. Ito ay isang espesyal na hininga. Ito dapat ang palakol na nakuha ni Aaron noong siya ay nasa lupa. Ngayon ay nakatago na ito sa kanyang katawan. Hindi ko inaasahan na kahit ganito, mararamdaman ni Linlong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.